Pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europa, bumalik si Crisostomo Ibarra sa Pilipinas. Si Kapitan Tiago na ama ni Maria Clara ay naghanda sa kanyang pagbabalik. Kasama na dito sina Padre Damaso, Padre Sibila, Lieutenant Guevara at iba pang mga kilalang Alam nyo panunod. ba? Kahit ko pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulan at nung ako umalis, sino ang nagatid sa akin? Iilang matatandang babae at iilang ding Hermano Tercero. Gayong 20 taon ako nanirahan roon. Wala pang kinalaman yan sa bisitang ko ng kabaho. Ano? Hindi kayo nakakaintindi. Hindi ba ninyo nalalamang mali ang ginagawang pagbabago ng ministro? Naniniwala ba kayo? Oo, gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo. Ang mga Indio ay mapagbaya. Padre Damaso, bakit ka lumipat sa San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan? Nga ba? Kahit na ang ari ay hindi dapat magparusa sa simbahan sa pagparusa ng isang eheri. Ngunit may karapatan ng general sapagkat siya ang kinatawan ng bansa. Inilipat si Padre Damaso sa San Pedro sapagkat siya ang nagutos na hukayin ang bangkay ng isang lalaki na napagbintangang isang erehe dahil lamang sa hindi niya pangungumpisal. Ito isang kabuktutan ayon sa general, kaya't ang pari ay inilipat bilang parusa. Ginoong Crisostomo Ibarra, kinagagalak ko muli kang makita. Buti naman at nakarating ka dito ng maayos. Tara, sa loob. Pasok. Kinagagalak kong ipakilala si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong dating kaibigan. Kararating lamang niya galing Europa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Crisostomo Ibarra. Kinagagalak ko kayong makilala. Aba, ang kura ng aking bayan at matalik ng kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging kaibigan ng iyong ama. Mga Ginoo, pagpatawad niyo ang aking pag-alis at marami pa akong gagawin. Pabalik na sa kanyang hotel si Crisostomo Ibarra nang siya ay lapitan ni Lieutenant Guevara. Ikaw ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Salamat naman at nakarating ka ng walang sakuna. Ang iyong ama ay kilalang mabait at parangal. Ang papuri ninyo sa ama ko ay pumabawi sa aking hinala. Hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Mag-iingat ka. Ang nangyari sa iyong ama ay isang pangyayaring hindi dapat maulit pa. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang naging kapalaran? Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal. Gayong alam niya ito. Isang araw, may isang artilyerong tinukso ng mga bata. Hinabol niya ang mga bata at nang abutan ay pinutukan ng kanyang baston. Ang bayang tinamaan sa ulo ay nalugmok. Dinaanan ito ng iyong ama. Hinawakan niya ang bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang na ang artilyerong bumagsak. Ang ulo sa bato ay malayo. Sumuka ng dugo at namatay. Nabilanggo ang iyong ama at pinaratangang pilibistero at erehe. Dapat sana siyang makalata sapagkat pinatunayan ng manggagamot ng ikinamatay ng artilyero ay
pamumuno ng dugo sa ulo. Kung anong binantang sakuna, nang malapit na iyong makalaya, nang hina ang katawan at siya'y nagkasakit, na ang tanging lunas ay kamatayan. Siya ay nabigla sa kanyang narinig. Nang sumunod na araw ay binisita ni Crisostomo ang kanyang mahal na si Maria Clara. Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali at siyang tanging aliw ng malulungkot kong kaluluwa ng ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuan. Bakit? Nakalimutan ko ang aking mga tungkulin dahil sa iyo. Kailangan ko nang umalis. Pagkatapos ay pumunta si Crisostomo sa San Diego upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Ikaw bang anak ni Don Rafael? Oo, ako nga. Nilipat ko ang bangkay ni Don Rafael. Ano? Sino nakutos sa inyo na ilipat ang labi ng aking ama? Ang kura parang upo ng San Diego. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkamali kayo. Wala akong anong ginagawa sa inyong ama. Anong wala? Di ba ikaw yung nagpahukay sa bangkay ng aking ama? Hindi ako. Katitiyak ko ang iyong tinutukoy ay si Padre Damaso, ang pinalitan kong pari. Samantala, may isang babaeng nagngangalang Sisa. Siya ay isang mayamang naging mahirap pagkatapos niyang mapangasawa ang isang responsable at sugarol na asawa. Mayroon silang 2 anak na nagngangalang Crispin at Basilio. Basilio Crispin, asan yung sabaw? Isang araw sa simbahan, may isang sakristan na pinagbintangan si Crispin na isang magnanakaw. Ay, sugi na yung pera! Hindi pa ako kumuha ng pera. Mami ko na kasi! Hindi po talaga ako. Aray! Aray! Crispin! 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 Gumising ka! Huwag mo akong iwan. Hinahanap na tayo ni inay. Crispin! Mga anak! Hindi ka na si nanay! Basilio! Crispin! Anak ko! Basilio! Crispin! Basta kayo ni nanay! Isang araw, may naganap na isang piging sa San Diego.
ano to? Alam niyo bang makasalanan tong laro? Ha? Nasaan si Elias? Bakit niyo hinahanap si Elias? Dahil inatake niya si Padre Damaso at itinapon ng isang alperes sa putikan, kailangan niyang managot dito. Wala si Elias dito. Maaari na kayong umalis. Nang sumunod na araw ay binisita ni Crisostomo si Pilosopo Tasio. Piloso Potasio, nais ko sanang humingi ng payo sa inyo na tungkol sa balak kong pagpapatayo ng paralan sa San Diego. Hindi ito maunawan sa ngayon. Ngunit sa mga susunod na salinlay ay tiyak maunawan nila ito sapagkat sila'y matatalino at hindi ito maihahambing sa kanilang mga ninuno. Sundin mo ang parang nakakataas at ipakita mo na iyong ginagawa ay naayon sa kanilang mga kagustuhan. Ang payo ko lamang kayo ay yumuko sa mga nagkahari-harian. Maraming salamat sa mga payo mo, Piloso Potasio. Ayon sa Biblia, ang mga idyo ay walang alam. Sila yung mga mangmang at sila yun yung hindi pupunta sa langit. Ako ang bigyan nyo para kayo ay pupunta sa langit. Mag-iingat ka sa balang mong pagpunta. Dahil sa pagkakataong iyon, siguradong papatayin ka nila. Binalaan ni Elias si Crisostomo tungkol sa planong pagpapapatay sa kanya. Isang araw, nakita si Crisostomo at si Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago. Oh, kung pala yung labi ng ama mo. Saan napadpad ngayon? Bastusin ang labi ng aking ama. Tama na yan, Ibarra. Dahil sa ginawa ni Crisostomo, siya ay naging excommunicado at si Maria Clara ay nagkasakit. Magandang araw, Don Tiborcio. Magandang araw din sa'yo. Pasok. Kapitan Tiago, nandito na po si Don Tiborcio. Magandang araw sa iyo, Kapitan Tiago. Magandang araw din, Don Tiborcio. Malala na ang kalagayan ni Maria at Kapitan Tiago. Para Diyos por Santo, gawin mo lahat ang iyong makakaya, magpagaling lang ang aking anak, Don Tiborcio. Huwag kang mag-alala, Kapitan Tiago. Gagawin ko ang aking makakaya. Maraming salamat, Don Tiborcio. Walang anuman sa iyo, Kapitan Tiago. Isang araw, ipinakilala ni Doña Victorina si Don Alfonso Linares de Espanada kay Maria. Oh, sadya ko pala. Ito pala si Don Alfonso, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Tiago, at magandang umaga sa iyo, Maria Clara. Nais ni Don Alfonso na hingin ng kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba doon, Kapitan Tiago? Oo naman, pumapayag ako. Hindi maaari. Si Ibarra lang ang mahal ko. Tayin ko siya. Si Ibarra ay inaresto ng Guardia Civil dahil inakusahan siya ang nagpasimuno sa pag-atake sa barracks ng mga Guardia Civil. Sinunog ni Elias ang lahat ng pwedeng ebidensyang magamit sa kanya at
tinulungang makatakas si Ibarra sa kulungan. Ibarra, nag-alala ako pa sa pwedeng mangyari sa atin pag nahuli tayo ng Guardia Civil. May nais ka bang gawin bago ka umalis dito sa bayan? Nais ko sanang makita si Maria Clara. Delikado ang nais mong gawin, pero sa ngalan ng pag-ibig, dadalhin ko si Maria Clara. Salamat, matalik na kaibigan na Elias. Ibarra, nandito na si Maria. Paano ka nakatakas dito? Tinulungan ako ni Elias. Pinipilit akong ipakasal kay Don Alfonso, ngunit ayoko. Hindi ako papayag na may kasal ka sa iba. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Pagkatapos ng pamamaalam ng dalawa, bumalik si Crisostomo kay Elias at sila ay umalis. Tigil! Di ba si Crisostomo Ibarra yun? Elias, kailangan nating maghiwalay para malito ang mga Guardia Civil. Punta ka dun sa kabila at punta ako dito. Mag-ingat ka, Elias. Ikaw din, Ibarra, mag-iingat ka din. Tigil! Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ano po ang sadya ninyo? Ito po, pinahatid ni Padre Damaso. Padre Damaso, ano nga ba ang dahilan kung ba? Wala pang kinalaman yan sa... Tara, tayo sa baso. Kagagaling lamang niya, galing... Dahil inatake niya si Padre Damaso at itinapon ng isang Elias sa putikan. Christine, gumising ka. Huwag mo aking iwan, hinahanap. Tapos, dito ba yan?